Pagkarating sa bahay ay naabutan ni Magno si Althea na naroon nakatambay sa may harapan ng puno ng mangga kasama si Rika. Mahal, kumusta ang lakad nyo? Pati na ang mga tauhan natin. Ayos naman sila, mahal. Naihatid na sa asyenda. Nasaan ang iba? Ayun, busy sa pagluluto ng mga ihahanda para sa Pasko. Kasama nila si Aling Maming sa itaas. Nainitan ako sa itaas kaya bumaba muna ako rito. Ah, ganun ba? Oo nga pala no, Pasko na mamayang madaling araw. Mahal, doon na muna ako sa kwarto natin. Baka umidlip muna ako saglit. Inaantok pa ako at kulang pa sa pahinga. Gusto mo samahan ako? Para, alam mo na. Wika pa ni Magnus. Sabi naman ni Althea, mahal naman, kung ano-ano pinagsasabi mo. Alam mong narito si Rika. Naku, hindi dahil bata yan si Rika. Naiintindihan niya na ang mga ganoong bagay. Sige na pala Rika, tulungan mo na sila roon sa itaas. Ako na ang bahala rito kay Ate Althea mo. Sige po Kuya Magnus, marami pa rin talagang gagawin sa itaas Okay sige, tara na rin mahal, akyat na tayo. Wika pa ni Magnus at inalalaya na ang asawa papaakyat sa kanilang kwarto. Pagkapasok ay agad nag-on ang aircon, saka pinagsaluhan ang kanilang mainit na pagmamahalan bago natulog si Magnus. Naroon lang din si Althea sa tabi. Nilalaro ang buhok ni Magnus para mas lalo itong makatulog ng mahimbing. At noong malalim na nga ang tulog ni Magnus, ay bumaba na rin si Althea para mag-supervise sa mga paghahanda na gagawin para sa Pasko. Pasado 9:00, noong magising si Magnus, agad na rin siyang bumaba ng sala. Pagkarating roon ay naabutan niyang tutok na tutok ang lahat na nanonood ng movie sa telebisyon. Mahal, kumain ka na lang dyan sa kusina ha. Mainit pa naman yung ulam at kanin. Oo sige, sagot ni Magnus at nagtungo na sa kusina. Nakita niyang sinampalukang manok ang ulam, tapos ang rice cooker ay naka-on pa. Mukhang nagpasaing ng bago si Althea para sa kanya, kaya kaluluto lang din noon. Agad nang kumain si Magnus. Namiss niya rin iyong ganoong pagkakaluto ng manok. Tapos pinarisan niya ng sausawan na patis, sili at kalamansi. Ganadong-ganado sa pagkain si Magnus habang nakikita niya ang kanyang pamilya na halos mga nakanganga at napapaigtad sa kanilang pinapanood. Napapailing na napapangiti na lang si Magnus. Matapos kumain ay nagsalin siya ng kape mula sa coffee maker at doon na muna naupo sa terrace sa second floor. Nakabukas naman ang bintana, kaya kita niya rin ang pinapanood sa sala. Naisip niyang tawagan ang mga kaibigan. Hello Tomby, kumusta na ang sugat mo? Edo, medyo makirot, pero ayos lang. Wala naman akong mahalagang gagawin ngayon. Nakamasid lang habang abala sila sa paghahanda para sa Pasko. Ikaw Mags, kumusta dyan? Eto, kagigising lang. Katatapos ko lang din kumain. Nagkakape ako ngayon dito sa terrace. Abala ang mga kasama ko sa panonood ng movie. Tapos na rin naman sila sa pagluluto ng mga handa. Merry Christmas nga pala sa inyo dyan. Oo Mags, sa inyo din dyan. Anong next mission natin Mags? Bali, sa San Andres. Pero hindi ka muna kasama. Si Pandoy na muna ang isasama ko roon. Tsaka, delikado yun Kahit si Pandoy ay hindi ko rin papalapitin. Dahil lahat daw ng makakakita sa tikbalang na iyon ay namamatay. Kaya, kailangan kong imbestigahan muna kung anong meron. Bakit panay ang pagpapakita ng tikbalang na iyon? Hindi naman lumalapit o umaatake. Talagang nagpapakita lang. Kaso, may namamatay nga kapag may nakakakita sa kanya. Kaya, kailangan din gawan ng paraan. Oo, tama ka Mags. Sige Tomby, tawagan ko rin muna si Pandoy.
Okay Mags, bye. Sunod na idinayal ni Magnus ay ang numero ni Pandoy. Hello Mags, bakit? Wala naman. Kinukumusta ko lang kayo dyan at babatiin na rin ang Merry Christmas. Ayos naman kami dito Mags. Abala sa pagluluto ng mga kakanin na ihahanda mamayang gabi para sa pagsalubong ng Pasko. Si Jaime naman ay abala sa labas. Nagluluto ng 3 litsyong manok. Nagluto rin si Lingling ng litsyong kawali na ulo. Pampulutan raw. Kung bored ka dyan, punta ka rito. Shot tayo mamayang hating gabi. Nako tol, kahit gusto ko yan, ay hindi muna. Kailangan ko magpahinga pa. Hindi madaling laban ang pinagdaanan natin noong isang gabi. Kaya may mga iniinda pa akong sakit sa loob ko. Ipapahinga ko na lang muna ito. Nandiyan naman si Jaime, kaya may kainuman ka. Oo Mags. Umiinom rin naman sina Lingling at Weng, kaya marami akong kainuman rito. Tsaka, baka sumugod rito mamaya sina Tatay Fidel at si Tomby. Inimbita ko sila eh. Kasi nga, nagluto kami ng maraming pampulutan. Ganun ba? E di ayos pala. Sige, mag-enjoy kayo dyan. Magbumuni-muni muna ako saglit habang nagpapatunaw. Matutulog din ako uli, maya-maya siguro. Okay sige Mags, Merry Christmas din sa inyong lahat dyan. Paalam pa ni Pandoy. Si Magnus naman, matapos makapagkape, ay muling umakyat sa kanilang kwarto at doon nagpahinga. Pagsapit ng hating gabi, ay nagsindi si Namang Ambo at Efraim ng kaunting fireworks at fountain. Kaya naman, masaya ang lahat habang nakamasid sa maliwanag na fireworks. Naroon din sila Mang Rudy at Aling Maming dahil gusto ni Magnus na sa bahay niya magse-celebrate ng Pasko ang dalawa pati na sa bagong taon para hindi maging malungkot ang mga ito. Lalo at dalawa lang sila sa bahay, gayong maagang umalis si Maris. Matapos makapagpaputok sa labas, ay nagsipasok na ang lahat para kumain ng kanilang Noche Buena. May beer din na nakahain, kaya kahit papaano ay may pinagsaluhan ang mga kalalakihan at kadalagahan. Mag-aalas 3 ng madaling araw, ay kanya-kanya ng pasok ang lahat sa kanilang mga silid para makapagpahinga. Ganon din sina Magnus at Althea. Merry Christmas mahal ko. Ito ang pinakamasayang Pasko ng buhay ko. Dahil maliban sa opisyal na tayo mag-asawa, isa na rin tayong buong pamilya dahil may baby na tayo. Maraming salamat ha. Ikaw ang bumuo ng buhay ko na dati ay hindi ko maintindihan kung anong halaga. Naluluhang wika pa ni Althea. Sabi naman ni Magnus, ako din, masayang masaya ako sa Paskong ito dahil binigyan mo ako ng isang napakahalagang regalo. Regalo kayo ng langit para sa akin. Sagot ni Magnus sabay yakap sa asawa. At ang simpleng yakap ay nauwi sa mainit na pagpaparamdam ng pagmamahal. Saka sila natulog. 2 araw pang nanatili si Magnus sa bahay nang walang ibang ginagawa kundi ang kumain ng mga matatamis na pagkain na gawa nila Althea at Rica habang nanonood ng movie sa maghapon. Samantala, sa ibang bahagi naman ng lalawigan, may isang maglolo na tahimik na naninirahan. Si Lolo Deo at ang apo nitong si Oliver. Isang albularyo si Lolo Deo sa kanilang bayan. Kilala naman ito ng mga tao, pero dahil sa pag-iral ng makabagong teknolohiya at siyensya, kaya mas inuuna na ng mga tao na magpatingin sa mga klinika at ospital kapag meron silang nararamdaman na hindi maganda sa kanilang katawan. Kaya mabibilang na lang sa daliri ang mga pasyenteng nagpupunta sa bahay nila Lolo Deo para magpagamot. Isang madaling araw noon, nang biglang mapabalikwa sa kanyang higaan ang binatang si Oliver. Agad siyang lumabas ng silid para uminom ng tubig. Tila nanikip kasi ang dibdib niya.
Naramdaman naman ng kanyang lolo Deo ang paglalakad niya sa may sala dahil doon iyon madalas matulog sa papag na nasa sala. Anong nangyari sa iyo, Apo? Bakit bigla kang napabangon ng alanganing oras? Lo, may masama po akong panaginip. May pakpak raw ako. Tapos may lumalabas na apoy sa kamay ko. Tapos may isang babae din na hinahabol ng mga taong nakaroba ng itim. Pero labas naman ang sungay nila na parang mga kambing. Nanganganib ang buhay ng babae, Lo. Sabi naman ng kanyang lolo. Baka magiging paru-paro ka balang araw o di kaya tutubi. Nagkapakpak ka sa panaginip mo eh. Lolo naman eh, puro kakalokohan. Parang totoong-totoo ang nasa panaginip ko. Nanganganib ang isang dalaga. Sabi naman ng kanyang lolo. Ano bang itsura, Apo, ng dalagang iyon? Chicks ba? Tisay? Maganda siya. Pero hindi naman sobrang puti. Katamtaman lang. Tsaka, pangkaraniwang Pilipino lang ang kulay. Naku, Apo, baka napapanaginipan mo lang yung mga chicks na nililigawan mo at hindi ka sinagot. Bagkus, yung mga karibal mo ang sinagot. Kaya mo nasabing mukhang nasa panganib ang babaeng iyon. Lo, seryoso po ako. Parang totoo talaga ang lahat ng nakikita ko sa panaginip. Tsaka, hindi ko kilala ang babaeng iyon. Malinaw kong nakikita ang mukha niya. Kaya alam kong hindi ko pa siya nakikita kahit minsan. Saglit na sumeryoso ang mukha ni Lolo Deo bago nagtanong. Ilang taon ka na nga ulit ngayon, Apo? 25 na po. Aba, medyo late na yata. Ang alin po, Lo? Yung pagdating ng panaginip mo. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin, Lo? Hindi ko po kayo maintindihan eh. Apo, hindi talaga ako simpleng albularyo lamang. Nagmula tayo sa angkan ng mga tagabantay. Tagabantay po ng mga ano? Ng lupain? Natatawa naman na sumagot si Lolo Deo. Apo, magtimpla ka muna ng kape. Masarap paresa ng kape ang ganitong mahabang kwentuhan. Nakulo, 2:00 pa lang ng madaling araw. Ngayon nyo talaga naisipang makipagkwentuhan sa akin ng tungkol sa talambuhay nyo? Alam nyo namang maaga pa ako gigising bukas para magtanim sa bukid. Huwag mo nang alalahanin iyon, Apo. Mula bukas, hindi ka na magtatrabaho sa bukid. Ipapasa ko na iyon sa mga pinsan mo. Bakit naman, Pulo? Magtimpla ka nga muna kasi ng kape para masarap sa lalamunan magkwento kapag may nilulunok na mainit at matamis na kape. Sige na, may mainit na tubig naman tayo sa termos. Medyo tapangan mo yung kape ko, ha? O, Pulo. Sagot naman ni Oliver. At sinunod ang request ng kanyang lolo. Noong makapagtimpla ng 2 tasang kape, ay naupo na siya sa tapat ng higaan ng kanyang lolo. Apo, kaya De La Guardia ang apelyido natin. Hindi dahil sa trip-trip lang ng mga ninuno natin na iyon ang piliin. Iyon ay dahil sa ating natatanging responsibilidad. Sa mundong ito ay may mga ipinapanganak na normal. Pero kapag nagkaisip na, ay tinatawag na ng kanilang tadhana na maging babaylan, albularyo, antingero, at maging tagabantay. May 2 uri ng tagabantay ang alam ko. Hindi ako sigurado kung alin ang magiging responsibilidad ng ating angkan. Iyong unang tagabantay ay tagabantay ng mga elemento ng kalikasan. Maglalakbay sa kagubatan para mahanap ang mga bagay na kailangan mong makamtan at matuklasan. Pupunta ka sa bundok ng Ibisan upang makausap ang mga babaylan roon, lalo na ang ilang babaylan, para malaman ang mga bagay-bagay tungkol sa tungkulin mo. Iniisip ko na sa edad 18 hanggang 21 ay doon ka tatawagin ng tadhana para maging tagabantay ng kalikasan. Pero napansin kong lumampas ka na ng 21, pero wala pa rin nangyayaring kakaiba sa'yo.
Kaya akala ko ay nalampasan ka na. Maaring sa susunod na henerasyon na iyon lilitaw sa mga anak mo o sa mga anak ng mga pinsan mo. Pero naisip ko na ikaw talaga ang mapipili dahil ikaw ang nakikita kong pinakamatino sa magpipinsan at may busilak na puso. Pero iyon nga, lumampas ka na sa edad na 18 hanggang sa 21. Kaya akala ko ay wala na. Pero dahil sa panaginip mo ngayon, ibig sabihin ay tinatawag ka na ng iyong tungkulin, ang maging tagabantay. Iyong ikalawang uri ng tagabantay. Wala kang hahanaping elemento ng kalikasan dahil nasa sayo na kaagad ang kakayahan na iyon na kailangan lang magising. Apo, nanggaling tayo sa binhi ng isang anghel. Isa iyong uri ng tagabantay o iyong tinatawag nilang watcher na anghel. Mula noong ipatawag silang lahat para sa itaas na manatili, iniwan nila ang ibang kakayahan at kapangyarihan sa angkan natin bilang mga taong tagabantay. Anong ibig sabihin ng panaginip ko, Lo? Ibig sabihin, nanganganib ang balanse ng mundo na pinapangalagaan ng inang babaylan at ng tagabantay ng elemento ng kalikasan. Kaya kailangan mong hanapin ang inang babaylan dahil ibig sabihin may paparating na panganib sa kanya at kailangan niya ng tulong mo. Kaya kailangan ang tagabantay na magmumula sa lahi ng mga anghel. At ikaw yun, Apo. Ano naman po yung napanaginipan ko na nakalipad ako at may apoy sa kamay? Mga kakayahan iyon, Apo, ng isang anghel na tagabantay na maaaring ipagkaloob sa iyo dahil dumating na ang oras para gampanan mo ang tungkulin ng ating angkan. Ikaw po ba, Lo? May pakpak ka at kaya makapagpalabas ng apoy sa kamay? Naku, Apo, wala ako noon. Hindi naman kasi iyon ipinagkakaloob hanggat hindi pa kailangan. Kaya kung maglalakbay ka na at makakasagupa ang mga kampo ng kadiliman, ay doon pa lang iyon lalabas. Sinong magtuturo sa akin noon, Lo? Madalas, Apo, ay walang nagtuturo. Self-study lang yon. Aaralin mo sa sariling sikap. Ha? Kung kailan nariyan na ang kalaban, saka ko palang aaralin kung paano gamitin ang kapangyarihan na ipagkakaloob nila sa akin? Oo, Apo, tama ka. Parang ganoon na nga. Ang hirap naman noon, Lo. Gera na, saka pala ako mag-aaral kung paano bumaril. Apo, gamitin mo ang utak mo. Huwag kang umasa sa kapangyarihan na iyon. Paano nga kung hindi mo pa malaman kung paano iyon gagamitin? Di patay ka na agad. Ano ngang gagawin ko, Lo? Gamitin mo ang kakayahan na alam mong meron ka at paraan ng pakikipaglaban na bihasa ka. Saan ka ba bihasa? Sa pana po, tsaka sa punyal. Di yun ang gagamitin mo para protektahan ang iyong sarili. Teka, may libreta ako rito. Bigay ng kaibigan kong si Corazon Argente. Sa pagkakaalam ko, galing rin siya sa lahi ng mga tagabantay. Pero hindi lang siya sigurado kung sa kanila magmumula ang hihiranging tagabantay. Kaya ang ginawa niya, pinaghusay niya ang pag-aaral ng buhay na salita para labanan ang kadiliman. Nasa libretang ito ang mapa, papaakyat ng ibisan, pati ang pangalan ng inang babaylan doon. Kaso hindi ako sigurado kung buhay pa iyon dahil masyado nang matagal noong ibigay sa akin ang libretang iyan. Sige na, Apo, matulog na tayo. Tapos bukas ng umaga, sisimulan mo na ang pag-iensayo sa paggamit ng pana at punyal. Papalakasin mo rin ang iyong resistensya dahil malayo ang paglalakbay sa ibisan. Magja-jogging ka ng kalahating araw at gagawin ang mga ehersisyo para mapalakas ang katawan. Kumain ka rin ng karne at maraming itlog. 1 linggo lang ang meron ka. Pagkatapos ng 1 linggo, ay kailangan mo nang umalis. Ano ba yan, Lo? Sana pala, hindi ko na lang sinabi sa inyo ang panaginip ko. Dahil lang roon, pinapalayas mo na ako agad.
Hindi kita pinapalayas, Apo. Itinuturo ko sa iyo ang daan na dapat mong tahakin. Tandaan mo, kapag naging aktibo na sa katauhan mo ang pagiging tagabantay, ay magiging lapitin ka na rin ng panganib, gaya ng mga aswang at iba pang mga laman lupa. E paano ko yun haharapin, Lo? Lalabanan mo sila siyempre, gamit ng alam mo sa pakikipaglaban. May kwintas rin naman ako ibibigay sa iyo. Pero hindi yung mismong kwintas ang mahalaga roon, kundi iyong palawit o pendant. Inilabas ni Lolo Deo ang isang kwintas na kanyang tinutukoy. Ano ito, Lo? Bakit singsing ang pendant? Akala ko naman iyong trispiko nyo ang ibibigay nyo sa akin. Naku, Apo, walang panama ang trispiko sa kakayahan ng singsing na yan. Kapag isinuot mo yan, ay para kang magkakaroon ng direct contact sa mga anghel na naka-assign para bantayan ang angkan natin. Eh bakit hindi ko na lang ito isuot, Lo? Ikikwintas pa. Dahil hindi mo naman siya kailangan sa lahat ng oras. Isusuot mo lang yan kapag isang malakas na nilalang ng kadiliman na ang makakaharap mo. Nasa libreta ang katawagan ng mga nilalang ng kadiliman na maaari mong makaharap. Gaya ng sa Astra, iyon ang mundo ng kadiliman. Doon magmumula ang mga kalaban mo. Borhamen, sila yung mga nilalang ng dilim na taga-Astra. Marami ka pang malalaman kapag nabasa mo ang libreta. Oh, sige na, matulog na tayo. Ayos ka rin, Lo, no? Pinagkape mo ako ng madaling araw, tapos sasabihin mong matulog na tayo uli. Eh di wag kang matulog, na mag-jogging ka bukas na lutang at kulang sa tulog. Wala nang nagawa si Oliver, kundi ang bumalik sa kanyang higaan at sinubukang makatulog muli. Si Oliver ay isang 25 taong gulang na binata. Namatay sa trahedya ang kanyang mga magulang at naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang lolo na nakatira sa isang tipikal na bahay. Yari sa kahoy at tabla, yero naman ang bubong, maluwag rin ang bahay. Kahit payak tignan ang kanilang pamumuhay ay sagana naman sila. Dahil malaki ang pagmamayaring palayan ng kanyang lolo, meron din itong nyugan na mahigit 1 ektarya ang lapad. Kaya hindi problema sa kanila ang pera at pagkain sa araw-araw. Sila pa nga ang nagbibigay ng bigas sa mga kapuspalad na nagpapagamot sa kanila. Sadyang walang interes si Oliver na mag-aral ng kolehiyo, kaya nakontento na lamang siya na magtapos ng high school at gugulin ang buong araw sa bukid, at sa gabi naman ay pamimisita sa lahat ng mga kadalagahan na makukursunadahan niya sa lugar. Eh dahil sa gwapo at matikas itong si Oliver, kaya naman halos lahat ng mga nililigawan niya ay kanyang napapasagot at humahantong sa malambot na kama sa loob ng kwarto ng binata. Kinabukasan, noong magising, ay agad siyang naglagay ng mga tubig sa banyo, kusina at inumin. Lo, sigurado kayo hindi na ako pupunta sa bukid ngayon? Oo, Apo, sigurado ako. Magkape lang muna tayo. Tapos, simulan mo na ang pagja-jogging kahit hanggang 10:00. Tapos pagka-uwi ay kumain ka at matulog ng 1 oras. Pagkagising mo ay magpunta ka sa gym, doon malapit sa may barangay hall. Iyong mga barbell ang binubuhat. Mag-ehersisyo ka doon ng kahit 3 oras. Pagka-uwi mo ay kumain ka uli. Tapos mag-ensayo ka naman sa likuran ng bahay natin na pumana. Iyong malayuan na pagbana, ha? Tandaan mo, hindi na bayawak, ibon at manok ang papanain mo kapag naglakbay ka na. Mga mababangis na aswang na ang makakaharap mo. Sabi naman ng binata. Sigurado ka, Lo? Iyon talaga ang ibig sabihin ng panaginip kong iyon? Baka naman pangkaraniwang panaginip lang talaga yun. Ginagawan mo lang ng kakaibang ibig sabihin. Apo, maniwala ka sa akin. Nakausap ko rin ang aking mga elementong gabay.
May nangyayaring araw na hindi maganda sa Ibisan. Kaya kailangan makarating ka kaagad doon bago pa mahuli ang lahat. Ikaw rin, hindi mo na maaabutan ang dalagang na panaginipan mo. Ikaw pa naman ang nagsabi na maganda yon, sayang din yon. Hay nakulo, kung chicks na ang sasadyain ko sa ganoon kalayong bundok, di pagtitiisan ko na lang ang mga narito sa malapit. Ang layo kaya noon. Joke lang naman yun, Apo. Pero ang totoo ay may misyon ka na talaga na kailangan gampanan. Kaya sige na, simulan mo na ang araw mo. Ako naman ay pupunta sa bahay ng mga pinsan mo. Bibilinan ko lang na sila na ang mamamahala sa pagtatanim sa bukid natin dahil may iba kang lakad. Sige po, Lo. Agad na ngang naligo si Oliver, nagkape, tapos nagsuot ng relo at sapatos, saka sinimulan ang kanyang pagja-jogging. Ginawa niya nga ang kanyang pag-iensayo sa loob ng 5 araw. At sa ika-6 at ika-7 ay nagpahinga lang siya maghapon. Pagsapit ng ika-8 araw ay tumulak na siya upang simulan ang paglalakbay patungo sa Ibisan. Hindi siya sigurado kung ano ang hinahanap niya o kung ano talaga ang totoong misyon sa kanyang paglalakbay. Basta ang sabi lang ng kanyang lolo Deo na kailangan niyang mahanap at makausap ang inang Babaylan upang alamin ang problema nito o kung bakit sinasabi ng kanyang lolo na mukhang nakukompromiso ang balanse ng mundo. Samantala, sa bahagi naman ng pamayanan ni Apong Melo, 2 araw na si Maris na pagod sa maghapon. Gamit na gamit ang kapangyarihan niya sa pagbabasag at paghahakot ng mga bato upang gawing matibay na bakod ng pamayanan. Hapon noon, pasado 5:00, tulala si Maris na nakatanaw sa ibaba ng pamayanan habang hawak ang tasang may kape. Ramdam niya ang pagod. Hinihintay niyang hatiran siya ng makakain para makatulog na siya agad. Nang makarinig ng mahinang katok sa kanyang pintuan. "Tuloy lang po kayo, bukas yan," wika pa ni Maris habang nakatingin sa pintuan na nakapinid man, hindi naman nakatali ang trangka. "Inang Babaylan, ako po ito," wika ni Apong Melo at pumasok. "Oh, Apong Melo, bakit po? May problema po ba?" "Pasensya na sa istorbo, Maris. Pero, oo, may problema ako. At sa tingin ko, ay kakailanganin ko ng tulong mo." "Ano po yun?" 5 sa may malubang sugat na kalalakihan ang hindi pa rin gumagaling. Umiitim na ang sugat nila. Ginamitan ko na ng mga halaman na alam ko at inorasyonan ko rin. Pero ayaw pa rin talagang gumaling. Sabi naman ni Maris, "Tara po, tignan ko ang kalagayan nila." "Sige, halika," wika pa ni Apong Melo at nagpatiuna na sa paglalakad. Pagkarating sa kanyang kubo ay naabutan ni Maris na may tali na ang kamay at paa noong 5 may malalang sugat mula sa kalmot ng mga aswang na sumugod. "Bakit po sila nakatali?" "Mabangis na sila, Maris, at hindi na nakakakilala ng kaanak. Maging ako nga ay hindi na rin nila nakikilala." Lumapit si Maris sa isa sa mga iyon at ibinukas ang mata. Nakita niyang mapula na iyon at parang may namumuong dugo. "Naku, delikado na ito, Apong Melo. Malapit na silang maging ganap na aswang." "Iyon na nga, Inang Babaylan, kaya lumapit na ako sa iyo." "Sige po, hayaan nyo. Bukas na madaling araw ay mangangalap ako ng gamot para sa kanila, baka sakaling tumalab." "Maraming salamat, Maris." "Sige, Apong Melo, babalik na muna ako sa kubo ko. Kailangan ko talagang magpahinga. Pagod na pagod ako eh." "Oo, Inang Babaylan, naiintindihan ko. Kita rin naman ng lahat na 2 araw na kayo na walang hinto sa paggawa ng pader na bato para sa pamayanan."
Bumalik na nga si Mari sa kubo na kanyang tinutuluyan. Ilang saglit pa ay may dumating na 2 dalagita. Dala ang isang maliit na basket kung saan nakalagay ang 4 na pirasong nilagang saging, isang malaking inihaw na tilapia, 2 kamatis at 2 tipak na inihaw na kamuting kahoy, tapos buko na nabalatan na. Bubutasan na lang para mainom ang tubig. Hala, ang dami naman ito. Wika pa ni Maris sa dalawa. Ayos lang po yan, Inang Babaylan. Marami pa po niyan doon. Nakapangisda kasi sina mama kanina. Marami silang huli. Ah, ganun ba? Kayo ba, kumain na? Hindi pa po. Kakain pa lang din pagkabalik namin ngayon sa bahay. Ah, edi sige pala. Salamat rito. Umuwi na kayo agad para makakain na kayo. Opo, Inang Babaylan. Sige po, uuwi na kami. Wika ng 2 dalagita at umalis na. Agad nang kumain si Maris. Sinamantala niya na mainit pa ang mga pagkain, lalo na ang inihaw na isda. Para mas ganado siyang kumain, naalala niya na Pasko na nga pala ng araw na iyon. Siguradong masarap ang kainan ng lahat doon sa bahay ni Magnus. Samantala dito sa pamayanan ay tipikal na pagkaing bundok lang at iniinda pa ng mga taga-pamayanan ang pinsalang dala ng pagsugod ng mga aswang. Hindi niya pinagsisihan na ipinagpalit niya ang Pasko kasama ang kanyang pamilya, kung ang kapalit naman ay isang pamayanan ang kanyang natulungan at nailigtas sa tiyak na kapahamakan. Isa pa, responsibilidad niya naman talaga iyon bilang isang Inang Babaylan. Matapos makakain ay muli siyang tumambay sa bintana at inisip kung anong halamang gamot ang gagamitin niya para doon sa 5 kalalakihan na mukhang magpapalit na upang maging ganap na aswang, hanggang sa maalala niya si Ferilina, ang lambana. Ferilina, nais kita makausap. Magpakita ka muna sa akin saglit. Bulong ni Maris sa hangin. Ilang saglit pa ay biglang lumitaw ang lambana. Inang Babaylan, mapagpalang gabi po. Bakit niyo po ako gusto makausap? Ferilina, may mga pasyente si Apong Melo na malapit na maging aswang. Ano bang pwede kong igamot roon? E di pasukahin para mailabas ang mutya o bertud ng aswang. Naku, Ferilina, walang ganun. Hindi sila pinasahan ng bertud ng aswang o sisiw, kaya walang ipapasuka. Hindi pangkaraniwang aswang ang nakalaban nila at masyadong malakas ang kamandag ng mga kuko. At kapag humalo na ng tuluyan ang kamandag sa taong masusugatan, ay magiging aswang. Bali ang dugo mismo nila ang unang naging aswang. Kaya wala tayong maipapasuka sa mga iyon. Hala, problema nga yan, Inang Babaylan. Umupo ang lambana sa may pasimano ng bintana habang nakatanaw sa labas at nag-iisip ng paraan. Alam ko na, Inang Babaylan, kung nasa dugo nila ang pagkaaswang, kailangan ang dugo rin mismo ang linisin natin. E papaano naman? May alam akong maliit na bukal, Inang Babaylan. Ang tubig na lumalabas roon ay may pagkakulay gatas. Pero mahiwaga ang tubig na iyon dahil ang mismong pinagmumula noon ay bukal rin mula sa mundo ng mga diwata na kayang mag-alis ng kahit anong lason sa katawan. Kaya maaaring kaya rin noon linisin ang dugo ng aswang na nasa dugo ng mga normal na tao. E di sige pala, samahan mo ako. Puntahan na natin agad. Inang Babaylan, mamayang hating gabi pa yun magkakaroon uli ng tubig. Kaya dapat bago maghating gabi ay magpunta na tayo roon. Pero meron pang isang malaking problema. Ano naman yun? Pinababantayan iyon ni Isabel sa mga tauhan ng itim na tanikala. Lahat ng miyembro noon ay nahawaan na ng pagkaaswang. Kaya sunod-sunuran na sila kay Isabel. 2 malalakas na miyembro noon ang nagbabantay. Tapos may 5 pangkaraniwang aswang lang. Sila ang nakapaligid roon.
Eh di kailangan pala natin makipaglaban sa mga iyon. Inang babaylan naman eh. Bakit palagi mo bang sinasabi na natin? Eh hindi ko nga kayang lumaban, di ba? Isang hampas lang sa akin, ay baka patay na ako. Ay, oo nga pala. Eh di ganito na lang. Samahan mo lang ako doon at ako na ang bahala. Sige po, Inang Babaylan. Pero babalaan ko na po kayo ha. Sa pagkakaalam ko, hindi talagang pangkaraniwang panganib ang meron doon. Kaya kailangan handa talaga kayo sa totoong labanan pagdating roon. Oo nga, ako nang bahala. Sige, matutulog lang ako ng ilang oras. Kung maaari, gisingin mo ako kapag malapit ang taktang oras ng pag-alis natin. Sige po, Inang Babaylan. Sa labas lang po ako mag-aabang habang tulog kayo. Okay, sige Fiorelina. Salamat sa iyo. Walang anuman po, Inang Babaylan. Sagot naman ng lambana at nawala na. Pansamantala po muna natin puputulin rito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 163. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.